Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Medyo may kasilanan ng kwentong ito kaya naman pasintabi lamang sa mga kumakain. Taong 1980, umuwi sa summer itong pinsan ni Tita Lisa na itatago ko na lamang sa pangalang Tita Joel. Lumaki siya sa Cavite dahil taga roon yung napangasawa ng nanay nito. Halos 10 taon itong hindi nakakauwi sa summer. Dahil umano, pinagbabawalan siya ng kanyang tatay. Ayaw umano nitong manatili rito si Tita Jubel dahil alam umano niya ang karakas ng mga tao rito. Gayunpaman, nang pumanaw ang tatay nito, napilitan silang mag-ina na muling bumalik dito sa lugar na ito. Maganda, maputi, matangkad at may balingkinitang katawan si Tita Jubel. Kapag araw magkasama sila ni Tita Liza, ay nagmumukhang alalay si Tita Liza noon. Magkasing edad lamang sila. Magkasing tangkad lang din pero medyo may pagkamorena si Tita Liza. Tsaka simple lamang ang mukha nito. Hindi siya kadandaan pero hindi rin naman siya pangit kumbaga. Kapwa na silang nasa kolehiyo noon. At eksakto naman na pareho sila ng kursong kinuha. Kaya naman nang mag-transfer doon si Tita Jubel ay naging magkaklase sila. Unang salta pa lamang umano ni Tita Jubel sa eskwelahan ay marami na ang nakakapansin sa ganda niya. Siya raw yung tipong parang naging campus crush. Marami umanong kalalakihang nagpapapansin dito. May mga nag-aabot ng bulaklak, pagkain, love letter at kung ano-ano pa. Meron ding sumasadya pang kumunta sa kanilang room para lamang makita si Tita Jubel. Bagamat agaw at tensyon daw talaga ang ganda nito, hindi naman ito yung tipong magpapaligaw kahit kanino. Kahit na laking syudad siya ay mahimhin ito at konserbatibo kung manamit. Isa pa, palagi raw itong nakafocus sa pag-aaral dahil likas ang pagiging matalino nito. Dahil daw sa katangiang yan ni Tita Jubel, marami ang mga babaeng estudyanteng inggit na inggit sa kanya. Yung iba pa nga ay literal na naiinis at nagagalit pa sa kanya noon. Hindi pala away si Tita Jubel, kaya naman hinahayaan at pinagpapasensyahan na lamang niya mga yon. Nang malapit na silang magtapos ng kolehiyo, nanligaw raw kay Tita Jubel yung pinakasikat na varsity sa kanilang eskwelahan, si Anthony. Matalino at talaga namang gwapo raw ito dahil may lahi itong Espanyol. Marami umano ang nagkakandarapang babae rito pero tanging si Tita Jubel lamang ang napupusuan niya. Sumuyo ito. Halos araw-araw pang nagpupunta sa bahay nila tita para tumulong sa ibang gawain. Boto naman daw ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Tita Jubel kay Anthony dahil nakikita nilang mahal talaga nito ang tita ko. Maging si Tita Liza, walang masabi sa kabaitan ng manliligaw ng kanyang pinsan. Sa katunayan ay palagi pa siyang kasama sa tuwing manlilibre ito sa may eskwelahan. Hindi magtagal, sinagot na raw ni Tita Jubel si Anthony. Hindi iyan naging lingid sa lahat ng mga estudyante sa kanilang paaralan. At dahil doon, ay mas maraming nainggit kay Tita Jubel. Maraming babae ang gustong manira sa relasyon nila pero hindi sila nagpapa-apekto noon. Noong eksaktong graduation nila matapos ang ceremony, lumapit daw kay Tita Jubel yung isa nilang kaklase na anak ng isa sa mga nagtitinda sa kantin. Inabutan daw sila nito ng palamig at sinabing libre lamang yon. Natuwa naman daw si Tita Jubel dahil na napakabait sa kanya ng kaklase niyang yon. Madalas siya nitong bigyan ng libreng palamig sa tuwing bibili siya sa may kantin. Noong mga panahon na yon, hindi raw maintindihan ni Risa kung bakit sa tuwing magbibigay na ito ng palamig kay Tita Jubel, ay meron itong mga salitang ibinubulong na hindi nila maintindihan. Purong waray umano ang kaklase nilang yon. Mataray daw ito noon pero nakapagtataka. Dahil simula nang maging magnobyo sina Anthony at Tita Jubel, ay naging mabait na ito sa kanila. Maging sina Anthony at Tita Lisa raw ay binibigyan ito ng libreng palamig pero hindi naman daw ito bumubulong
tulad ng ginagawa niya sa tuwing magbibigay siya kay Tita Jobel. Nang makauwi na raw sila sa bahay noon, dito na nila napansin na parang naging matamlay si Tita Jobel. Hindi raw ito tulad ng dati na palaging nakangiti. Parang meron daw itong iniindang sakit noon. Nang araw ding yon, tanghali pa lamang ay nakatulog na ito. Nagtaka at nanibago yung lahat sa kanya. Siya kasi yung tipong hindi nang iiwan ng bisita pero nung oras na yon, wala siyang pakialam sa mga naging bisita niya. Basta na lamang daw siya pumasok sa kwarto niya, humiga sa kama, natulog na. Lumipas sa maghapon, isa-isa nang nagsialisa ng mga bisita. Dumating naman sina Tita Lisa, ang lolo at lola nila na bale, lolo at lola ko na sa tuwod. Pati na rin si Anthony. Halos magkakasabay lang umano sila noon. Nagpa siya lang magpunta sa kwarto yung nanay ni Tita Jobel para gisingin ito. Sumunod naman si Tita Lisa dahil nasanay naman siya na ginigising sa kwarto si Tita. Galing na lamang ang pagkagulat nila nang makitang nakahiga ng diretso at nakatihaya si Tita Jobel noon. Nakapatong pa yung dalawang kamay nito sa may dibdib niya. Ang pinakakapansin-pansin pa, napakalaki umano ng tiyan nito, Sir Seth. Napasigaw na raw ng malakas ang nanay ni Tita noon nang makitang may kung anong gumagalaw-galaw sa itaas ng tiyan nito. Nagsipuntahan na raw yung mga lolo at lola niya sa loob ng kwarto noon. Anumang pilit nila ay hindi nila magawang gisingin si Tita. Umiiyak na umano yung nanay niya pati na rin si Tita Lisa noon at ang nobyo nito. Lumapit sina lolo at lola sa kanya. May maraming kaalaman daw ang mga ito tungkol sa kulam. Siyempre, taga-summer yan eh. Pinunsuan nila si Tita noon. Hindi umano ito patay. Pero malakas ang kutob nila na tinaniman ito ng malakas na uri ng kulam. Napangangaraw yung nanay ni Tita Jobel pati na rin si Tita Liza noon. Ayon sa kanila, matagal na umanong tinataniman ng kulam si Tita Jobel. At unti-unti niya itong nararamdaman. Pinisil ng lolo ko sa tuhod ang hintuturong ito sa daliri. Saka ito umusal ng orasyon. Matapos yun, gumalaw si Tita Jobel at saka na ito nagising. Pagkagising nito, doon na niya naramdaman yung labis na pananakit ng tiyan niya. Para umanong may kung anong pinupunit sa mga laman loob nito. Nakakaawa umano yung itsura nun. Sigaw ito ng sigaw habang namimilipit sa may sakit. Nakahawak lamang siya sa kanyang tiyan na lalo pang lumalaki nun. Dagdag mo pa, yung mga tila maliliit na ahas o bulati na umuumbok sa balat ng tiyan niya. Para bang gumagapang ang mga yon sa loob mismo ng kanyang laman. Maya-maya, lalong lumala ang sitwasyon, Sir Seth. Nagsimula na itong magsuka ng mga buo-buong dugo doon. Galit na galit ang lolo at lola namin sa tuwod sa taong nagtaning ng kulam kay Tita Jobel. Umuwi sila sa kanilang bahay para kunin yung mga gamit nila sa pagsasagawa ng ritual na pangkulam. Gusto nilang ibalik sa kung sino mang mangkukulam yung kulam na itinanim nito kay Tita. Habang wala raw sina lolo at lola, patuloy pa rin sa pagsusuka ng dugo si Tita noon. Putlang-putla na raw ang mukha nito at halos hindi na makapagsalita dahil sa panghihina. Ang pinakamasaklap, yung mga parang uod na gumagapang sa tiyan nito, umakyat na hanggang sa braso niya, pumipintik, pataas sa leeg at kabuuan ng mukha nito. Sa madaling salita, hindi lamang ito simpleng kulam na itinanim sa kanya, kundi meron itong halong pambabarang. Sumapit na ang gabi at hindi pa rin daw nakakabalik yung dalawang matanda. Hindi raw kasi madaling kunin yung ibang mga sangkap na gagamitin sa ritual noon.
Muli umanong nakatulog si Tita Jubel. Hindi raw umalis sa kwarto nito sina Tita Lisa at Anthony para bantay nito. Walang ano-ano. Nagulat sila nang may makita silang babae na nakapusod ang buhok na purong pilak na ang kulay. Nakatalikod yon. Pero kitang-kita raw ito sa may bintana. Nagtaka umano si Tita Lisa dahil wala naman itong tatapakan doon. Sa ikalawang palapag kasi ang kwarto ni Tita Jubel, kaya imposible na may tatayo sa tapat ng bintana dahil wala naman posibleng matapakan doon. Maliban na lamang, Sir Seth, kung nakalutang yung babaeng ito. Pumasok daw sa kwarto yung nanay ni Tita Jubel at nagulat din ito nang makita ang matanda sa may bintana. Kaagad daw niya itong sinigawan at tinanong kung sino yon. Pero bigla na lamang daw itong nagpatihulog. Dali-dali silang pumunta sa bintana para silipin. Pagdungaw umano nila, laking gulat nila nang nakitang papalayo na ito. Ang sabi pa nila, nakakatakot daw ang itsura nito dahil bukod sa puro kulbot na ang mukha niya, meron umano itong malaking bukol sa may likuran. Kuba, pero katakatakang napakabilis nitong maglakad. Pagkalis umano ng matandang yon, bigla na lamang nangisay si Tita Jubel. Yung tipong tumitirik daw yung mga mata at nanunuwid yung mga paa niya. Meron din itong dugo na mangiting-ngitim na lumalabas sa gilid ng bibig niya noon. Napakabaho at napakalansa raw nito. Nang punasan daw ni Anthony yung dugo sa bibig nito, napansin niya na may kasama na pala itong mga maliliit na uod noon. Pasintabi po sa mga kumakain. Nagsisiiyakan na sila dahil ng mga sandaling yon. Para talagang malalagutan na umano ng hininga si tita. Isang pabilog na kulay itim na dugo na halos kasing laki ng kamao ang isinuka niya. Matapos yon, ay tuluyan na ring huminto ang paghinga nito. Opo, Sir Seth. Tama po kayo nang narinig. Nang gabing yon ay tuluyan ng sumuko ang katawan ni Tita Jubel. Pumanaw siya sa edad na 21 sa araw mismo ng graduation niya ng kolehiyo. Halos panawan ng ulirat ang nanay niya pati na rin si Anthony noon, na hindi halos matanggap ang nangyari doon. Maayos at malakas pa lang kasi ito ng umagang yun habang itinadaos ng seremonya ng pagtatapos nila, diba? Tapos pagkagabi, bigla na lamang nagkaganon. Dito ay bigla umanong naalala ni Tita Lisa yung kaklase nila na palaging may ibinibigay na palamig sa kanila noon. Matapos daw kasing makainom ng palamig ni Tita, ay unti-unti na itong naging matamlay. Nagwawala sa galit sina lolo at lola noon. Kakarating pa lamang nila mula sa pagkalap ng mga sangkap sa isa sa gawa nilang ritual. Pero hindi na sila nakaabot. Hindi lubos akalain ng mga yun na ganon katindi yung kulap. Ang buong akala kasi nila, magagawa pa nilang isalba si tita sa pamamagitan ng pagsasawalang bisa ng kulam na yon. Nagtanong kay Tita Liza si Lola. Sinabi nito na marahil ay sa pagkaing ipinapadaan yung malakas na kulaw. Kagad na ikinwento ni Tita Lisa yung kaklase nila na palaging nag-aabot ng palamig. Sinabi rin niya na sa tuwing bibigyan nito si Tita Jubel, ay may kung ano itong ibinubulong. Napailing na lamang sina lolo at lola nang marinig yon. Doon na nila na siguro na matagal na ngang itinatanim sa katawan ni Tita Jubel yung kulaw. Kaya pala ganun na lamang yung kalakas. Ganun kabilis nung nadesisyon itong mangkukulam na ito. Natuluyan itong si tita. Nang malaman daw ng buong angka namin yung nangyari kay Tita Jubel, nagsama-sama yung lahat ng may mga alam sa pagbabalik ng kulang. Nagtipon-tipon daw sila para gumawa ng seremonya nun. Isinagawa nila yon habang nakaburol si tita. Sa mismong lamay, nagsidatingan yung mga naging kaklase nila Tita Risa, pati na rin yung mga teachers nila.
Nandun din daw yung kaklase nila na palaging nagbibigay ng palamig sa kanya noon. Palihim daw itong pinagmamasdan ni Tita Lisa. Inoobserbahan niya kung may kakaiba ba itong ikiningkilos. Napansin daw ni Tita na palagi itong sumusulyap kay Anthony. Kakaiba raw ang mga titig na ipinupukol nito sa nobyo ni Tita Jubel. Tingin na may halong pagnanasa at pagkamuhinon. Naisip tuloy ni Tita Lisa na baka kaya ito nagpanggap na babait sa kanila. Dahil balak nitong kulamin si Tita Jubel. Isa lamang ang maaaring maging rason na naiisip ni Tita Liza noon. Iyon ay dahil may lihim na pagtingin din ito kay Anthony. Nanatili muna umanong tahimik si Tita Lisa dahil wala pa naman siyang sapat na ebidensya sa mga hinala niya na yon. Gusto muna niya itong patunayan. Makalipas ang 1 oras, nagulat daw si Tita Lisa dahil bigla na lamang dumating sa lamay yung nanay ng kaklase nila, yung tindera sa kantin. Halata sa mata nito na kakagaling pa lamang nitong umiyak. Patay malisya siyang lumapit sa kanila at nakinig sa kung ano man ang pinag-uusapan nila. Kasi nakapagtataka raw hindi man lamang ito lumapit sa nakaburol. Parang hindi talaga nito intensyon na makipaglamay nun. Dumiretso ito sa kinaroroonan ng kanyang anak, Sir Seth. At nanlaki ang mga mata ni Tita Liza nang marinig ang sinabi nito sa kaklase nila. Pabulong yun pero dahil sa malapit na malapit siya sa kanila, dinig na dinig raw niya yon. Isa pa, Sir Seth, madiin nitong sinabi yon na ang lola mo binabalikan ng kulam. Parang nagbantig umano yung tenga ni Tita Liza noon. Unti-unti nang nagkakaroon ng kaliwanagan yung hinala niya. Dali-dali siyang tumayo at pinuntahan yung nanay ni Tita Jubel. Sinabi nito ang tungkol sa narinig niya at nakarating din yan sa mga lolo, lola, mga tiyahin at tiyuhin niya na kasalukuyang ipinagpapatuloy yung ritual. Isinama raw ni Tita Lisa yung isa pa nilang pinsan na lalaki noon, si Tito Jun. Nagpunta umano sila sa bahay ng kaklase nila. Hindi raw sila nagpahalata na sumusunod sa mga yon. Nang makarating sila sa bahay ng kaklase, taada daw silang sumilip sa bintana. Hindi umano sila napansin ng mga yon dahil sobrang abala sila sa pag-aasikaso sa isang matandang kuba na pamilyar umano ang mukha kila Tita Liza noon. Ito ay walang iba, kundi ang matanda na nakita nila noon sa tapat ng bintana ng kwarto ni Tita Jubel. Sabay pa silang nagulat ni Tito Jun nang biglang nagsususukal yung matandang yon. Doon daw sa kulay puting palanggana na nakasahod sa ilalim ng papag ay nakita nila yung buo-buong dugo kung saan bumubula-bula pa yon at tila bang may gumagalaw-galaw. Nagkatinginan daw sila at iisa lang daw yung nasa isip nila noon. Nagsisisigaw na raw yung matanda at paikot-ikot na sa higaan. Namimilipit ito sa sakit. Bigla tuloy napaluha si tita dahil naalala raw niya si Tita Jubel. Kung paano ito nasaktan ng husto. Kung paano ito umiyak at sumigaw hanggang sa manghina ito at sumuko na. Para sa kanya, sapat lamang umano na kabayaran yung nangyaring yun sa matanda. Hindi umano niya ito mapapatawad maging ang lahat ng may kinalaman sa ginawang pangkukulam sa kanyang mahal na pinsan. Nagyaya nang umuwi ang pinsan niya dahil hindi na raw nito maatim yung pangyari sa matandang yon. Tahimik daw silang umuwi sa bahay kung saan yung lamay. Habang naglalakad dumano sila, ay ramdam na ni tita na parang may nakasunod sa kanila. Ilang minuto pa lamang sila nang makarating sa bahay, ay dumating rin yun yung nanay ng kaklase niya. Balisa raw ito at mukhang nagmamandali. Pagdating pa lamang niya ron,
Himanap niya yung nanay ng namatay dahil may gusto lamang itong itanong. Hindi ito kagad itinuro ni Tita Liza. Pinanumunan na ito kung bakit at hindi ito makatingin ng diretsyo sa malamataya. Para daw itong napapaso dahil kung todo iwas nito. Hindi rin daw ito kagad nakasalwat. Basta yumuko lamang ito habang unti-unti man naninilid sa malamataya ang luhaya. Eksakto naman na dumating ang nanay ni Tita Jobel. Nang makita niya ito ay bumakas sa mukha niya ang galit nun. Sa nakikipa ni Pipa, gustong gusto itong saktan ng nanay ni Pipa Jobel. Pero nagawa pa raw nitong magpigil. Tinanong na ito kung ano raw ang sadya niya pero hindi ito sumagot. Bagkus ay bigla na lamang itong lumuhod sa harapan niya. Nagmamakaawa ito. Nabawiin yung ulam sa lanay, yes sir, Seth. Kulang na lamang daw, sipain pa siya ng nanay ni Tita Jubel. Sinigaw ito at sinabing lahat ng may kinalaman sa pangkukulam kay Pipa ay pagbabayaring nila. Isa-isa ng love sinabasan yumanad sa saluan ng ritual noon. Yung lolo namin sa tuwod, kahit madilim. Kumuha pa ito ng effect at saka nito inambahan na tapada yung nanay ng kaklase ni Pipa. Tumakbo umano ito pa uwi sa kanila habang yung lolo namin ay inaawat pa lamang ng mga tiyo at tiyahin ko. Kinabukasan, dumating doon yung mismong laging kaklase ni Pipa. Maninikin yung mga mata nito. Namumabtol at tila ba maghapon siyang umiiyak. Kapansin-pansin din na medyo lumaki ang tiyan niya. Si Tita Lisa daw ang nakausap nito at nagmamakaawa raw ipon na bawiin na ang kulam at itigil na yung ritual. Ibinalipan na rin niya na namatay na umano yung lola niya. May siyang nagsagawa ng ritual para makulam si Pipa Jubel. Tapos yung nanay raw niya, maluba na rin ng karamdaman doon. Maging siya, nakakaramdam na rin ng pananakit ng tiyan. Itinanong ni Pipa ang dahilan kung paano nito nagawa kay Tita Jubel ang pangungulam dahil wala naman itong ginawang masama sa kanya. Sumagot daw ito at sinabing matagal na raw nitong gusto si Anthony. Medaka mabutlan na raw sila ng lalaki pero simula nang makilala nito si Tita Jubel ay bigla daw itong nagbago sa kanya. Nasaktan din daw siya lang malaman niyang ladta mabutyan na yung dalawa noon. Dahil doon, naisip nun niyang gumanbe. Kinausap umano niya ang kanyang lola na isang veteranang mangkukulam o mambabara. Humingi umano siya ng tulong dito para gumanpi kay Pipa. Na hindi naman niya akalain, sir, na mas may maalam pa doon sa ang kanila. Yung namin raw niyang nakaisip na ipadaan yung ulam sa pamamagitan ng ibinibigay niyang panamig. Umada, pinlano raw nila ang lahat pero ng oras daw na yon ay sinasabi nitong pinagsisisihan na nila yung ginawa nila. Sa sobrang gigil daw ni Tita Lisa ay nagawa niyang sabunutan yung kaklase ng yon. Inawat lamang daw siya ng mga piyahin niya. Nagsalita yung lola namin at sinabing kailanman ay hindi nila babawiin ang ritual na ginamit nila para maibalik ang kulam. Ang sabi pa nito, nagkamali daw sila ng kinanaban. Babi na pagkaw naman, Sir Seth. Makalipas na mga inararaw, nabalipan na lamang ni Tita Lisa sa mga dating niyang kaklase na patay na araw ang kaklase nila si Jory. Maging umano ang nanay at nona nito. Halos nagdasabay-sabay raw silang binurol noon. Mentanungin ko si Pipa Lisa kung ano uri na ritual ang ginamit sa kanila. Sinabi sa akin ni Pipa na wag ko na raw alamin. Masailan daw kasi ang usapin yun at hindi ko raw yung dapat malaman o matutunan pa. May katagalan ng panahon na nakalipas na mangyari ito. Sa pagkakatanda ko ay nasa edad 16 anyos na ako na mangyari yon. May isang anak lamang ako. Kaya walang karga pa yung aking mga magulang. Kundi ako lang. Tandang-tanda ko pang hindi pa man sumisita pang araw
ay naroroon na kami sa bukid ng mga magulang ko para magmungkal ng lupa na pagtataniman namin ng kamote. Pagtatanim ng kamote at ibang-ibang gulay ang tanin hanap buhay namin. Payak man ang aming pamumuhay noon, ay masasabi kong masaya na kami sa ganang uli ang buhay. Simple, walang gulo kahit ano paman. At kahit hindi man kami masyadong nakakakain ng mga masasarap na pagkain, dahil ng mga inihain sa pagtainan ng mga mayayamang tao, ay kontentong-kontento naman ako at masaya. Pero nagbagong lahat, magmula nang dumating ang maginang si Manang Karing at si Beryo sa baryo namin. Ang dating mapayapang pamumuhay namin ay naging masalimuot at marami na ang mga kababalagang nangyari noon. Simula kasi nung dumating sila, ay marami nang natatagpuan bangkay ng hayop sa kung saan parte ng baryo. Nung una ay binaliwala lamang ng mga kababaryo. Sa pag-aakalang mababanis na hayop lamang ang dumali sa mga aladong hayop ng mga kababaryo namin noon. Pero habang lumilipas sa mga araw, ay mas lalong dumarami pa ang mga kababalagang nangyayari sa lugar. Kahit ang punong barangay sa lugar namin ay walang magawa para pigilan ang mga naganap na sunod-sunod na pagkamatay ng mga taong binapuan ng sakit na hindi matukoy-tukoy ng mga doktor. Kahit na palaging raboronda mga matatandang kalalakihan sa lugar, ay hindi pa rin mahuli-huli ang salaring pumapatay sa mga alalang hayop. Bagkos, ay may nakakakita o mano kay Manong Karing na nagpalakad-lakad sa libyod na daan sa kadagitnaan ng gabi. May nakapagsabi ring pumapasok sa loob ng kagubatan ng anak nitong may sayad sa pag-iisip. At nakita o man na itong may kadep-tudat na bangkay ng hayop. Dahil sa kulang sa pag-iisip ang anak ni Manang Karing na si Beryong, ay inisip na lamang ng lahat na nagugutom lamang ito. Kaya nang huli ng hayop sa gubat at kinain doon. Pero sa paglipas ng mga araw, ay tila ba hindi na naging normal ang ginagawa ng lalaki. Dahil sa loob ng isang linggo, hindi lamang iisa o dalawang beses itong nakikitang pumapasok sa loob ng kagubatan para manginain ng mga buhay na hayop. Dahil nga sa mga kakaibang ikinikilos na mag-ina, ay malakas ang hinala ng lahat na may kinalaman ng mga ito sa mga kababalagang nangyayari sa baryong yon. Idudugod pang nalaman kong galit na balik ang mag-ina sa mga taong naninirahan sa baryo. Pero hindi ko alam kung bakit at kung ano ang dayulan ng pinaghuhugutan ng matinding galit na nararamdaman ni Manang Karing. Lay, yung bakit po galit na biluting pamilya ng matanda niyan sa mga taga rito sa atin? Simula kasi nung dumating sila, marami na akong kuro-kurong naririnig patungkol sa pamilya niya eh. Tumikim ang aking ina sa tanong ko. Sablip na itinigil ang pagsubo ng pagkain. Pagkatapos ay nagkapinginan silang dalawa ni tatay. Ayon kay nanay, noong kadaragahan niyo mano ay may isang pamilya ang nakatira sa baryo. At ang pamilya niyo na ang pamilya ni Karing. Nakatira sa dulong baryo at malayo na sa kabayan. Dagdag pa nito, mabait at pala kaibigan ng pamilya ng matanda nun. Kaya lahat ng mga taga-baryo ay halos malapit na sa pamilya ni Manang Karing. Pero isang araw, bigla na lamang nagbago ang lahat. Sa kadalidanan may nakitang bangkay malapit sa bahay ng matanda. Wakwak ang tiyan at wala ng lamang loob. May mga bakas ng talmotring sa buong katawan ang bantay na ito. Kaya naman malakas ang hinana ng lahat. Laaswang ang dumali sa kaawa-awang bangkay ng taong yon. Dahil mas sa pinaghihinalaan ng lahat na ang pamilya ni Manang Karing ay kampo ng mga aswang. Kaya naman sila kabilang naisip ng lahat na bumiktima sa bangkay na natatnan malapit sa bakuran ng bahay nila noon.
Belit na belit ang lahat ng mga padabaryo. Sa galit umano ng mga kababaryo, ay siya masamong sinubod ang bahay ni Manang Karing. At walang pag-aalinlangang sinunog yon. Habang nasa kasarapan ng tulog, ang mismong pamilya ng matanda. Talagitnaan yun ang gabi. Kaya walang kamalay-malay ang pamilya ng matandang unti-unti na pala silang pinatupok ng apoy sa loob ng kanilang bahay. Dahil sa yari lamang sa ama ka ng bahay nito, kung kaya't mabilis ang kumalat ang apoy na naging dahilan ng pagkamatay ng 2 anak at asawa ni Karing. Ang tanging nakarigtas lamang ay ang panganay na anak na sa edad 16 taon pa lang at ang matandang si Karing. Alam mo ba o anong pinakamasakit? Tanong ng aking ina. Ang pinakamalungkot pa na nangyari ay noong dahagip ng apoy ang kaliwang mukha ng panganay ng anak ni Manang Karing. Ni isa man sa mga kapitbahay namin, walang nagtangkang tumulong sa matanda para dalhin sa paggamutan ng anak niya. Sinabihan ko ang aking ina, Sir Seth, na paano mo itutulong sila nga mismong sumunog sa bahay ng matanda. Kaya ano pa bang dapat asahan ng matanda yon? Sa mga taong pinalo pa ang mga halaw ang kaluluwa. Buntong hininga na lamang sinalay nun. Sila Lola at Lolo Nay. Ikaw, nasan kayo nung mga panahong pinongkang sinugid ng mga tao yung bar ni Manang Karing? Ay naman tinalay. Wala umano sila sa baryo na mangyari yon. Nasa Canapidi City sila dahil may inaasikaso ang mga magulang niya. Kapansin-pansin ang biglang pagpahimik ni tatay. Habang pinapakinggan lamang ang usapan naming dalawa ni nanay. Hindi siya sumasabat sa usapan. Pagkatapos noon ay tinanong ko kung ano ang nangyari. Sa pagkakaalam ni nanay, dumating ang kapitan ng barangay. Ipanang tumulong kay Manang Karing at sa anak nitong maisugod sa padamutan. Pero matapos may hatid ang mag-ina, bumalik ang kapitan para imbestigahan kung ano ba talagang nangyari. Matamang nakikinig lamang ako sa aking ina habang nagkikwento ito tungkol sa mga nangyari noon sa matandang si Manang Karing. At doon nga mga kagivyo, ay nalaman kong hindi pala aswang ang pumatay sa bangkay, may natagpuan malapit sa bakuran ng bahay nila. Dahil makalipas lamang ang ilang araw mula nang nawala ang mag-ina, ay may nahuling mabanis na hayop ang mga kababaryo. At ang mas nakakapanilabot, ay nakita mismo ng mga mata ng mga mangangasong ay akit sana na bundok. Kung paanong pagpira-pirasuhin at nantakan ng mabanis na hayop na yon. Ang bangkay ng mismong kauri nito. Wika pa ng aking ina. Sinubukan naman hanapin ng mga kadabaryong may kinalaman sa pagsunog ng bahay si Manang Karing pero kahit sang kasulok-sulukan ng baryo nila hinahanap ang matanda, hindi nila ito makita. Dahil pa sa mga karapig baryo ay wala ang matanda nun. Halos hindi ako makapaniwala sa isiniwalap ng akin nila. Hindi ko lubos sa kalaing ganun pala kanupit ang nangyari sa matanda at sa pamilya nito. Kaya pa rin napapansin kong pila ba kinatatakutan at iniiwasan ito ng ibang mga kapitbahay namin. Sinabi pa ng aking inang may lakas ang hinala ng lahat na kaya bumalik si Manang Karing sa baryo para maghitanteen. Pinagbilinan ako ng aking ama na wag nang masyadong magpaabot ng bilim sa daan. Wala o manang pinipili ang mga nilananga kung sino ang gusto nilang bibiktimahin. At napag nakita o makasalubong ko mano si Manang Karing, umiiwas na lang para hindi na ako madamay o hindi magawan ang hindi maganda ng matanda niyon. Tubango ako at sinabi sa kanilang huwag sila mag-alala. Isa araw,
habang nadaris ako ng bakuran kasama ang matalik kong kaibigan si Wario. Nakita kong naglalakad si Manang Karing papadaan. Masama ang mga pipig na pinukol sa akin ng matandang yon. Kaya naman agaran akong umiwas ng tingin at nagkunwaring hindi napansin ito. Pero habang papalapit sa kinaroroonan namin ni Mario ang matanda, may kakaiba na akong nararamdaman. Kabadong-kabado ako noon. Hindi ko talaga alam kung bakit. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig at panay ang paglunok ko ng laway. Tinalong pala ako noon ni Mario kung ayos lamang ako. Tumango lamang ako noon. Hindi na lamang ako tumugon sa mga sinabi ni Mario. Salipay pinapatuloy ko na lamang ginagawa at inabala ang sarili ko noon. Maya-maya pa, nakaamoy na ako ng hindi maganda. Masawsanga at sobrang lansa na one set na parabang may ipinapong na burong dugo mula sa kung saan. Hindi nakalitas sa pandemik kong mapamura ang kaibigan ko at napawikan ng, "Pre, umutok na ba?" Lang sabihin kong hindi. Kadad na lumingon si Mario at slipat ang matamla niyan. Sa pining ko ay narinig naman ang Karing ang sinabi ng kaibigan ko. Nung muli ko kasing tingnan si Manang Karing ay nakita kong mas masama na ang pagkakatitig niya sa aming dalawa. Lagpalipat-lipat ng pingin niya. Habang bumubuka-buka pa ang bibig niya para bang may sinasabi itong ito lamang ang nakakarinig. Nang tiluyan ng nakalapa sa matanda, naramdaman ko na lamang ang umamanhid ang bato ko at parang namapal ang mukha ko. At sa pakiwari ko noon ay dahan-dahan akong inaatake ng alta presyon. Hinirit ko yung batok, ipinidig ang ulo. At lang tingnan ko ang kaibigan ko, ay nakita kong namumutla ito at halos tinakasan na siya ng dugo sa katawan. Panay na rin ang pagpidig niya ng laig noon. Tinalong ko siya kung ayos lamang ba siya. Umiling-iling ito at sinabi niyang bigla na lamang sumama ang pakiramdam niya. Sinabihan ko siyang ipigil na lang muna namin ang ginagawa at pumasok na lamang muna kami sa loob ng bahay. Pagpasok namin sa loob ng bahay ay agaran naman kaming binigyan ni namin ng tubig inumin. Pag-abot niya ay kinanong niya rin kami kung ayos lamang umano kaming dalawa. "Namumutla kayo? Sabi ko naman sa inyong mamaya niya natapusin yung ginagawa niya dahil matirik pa yung araw eh. Ayan tuloy. Siya, magsiupo na muna kayo para makapagpahinga kayong dalawa." Saad ng aking ina. Daw araw ng niyan Sir Seth ay hindi na namin natapos ang ginagawa sa bakuran. Umuwi na lang ang kaibigan ko at sinabi niya sa aking babalik na lamang siya kinabukasan. Magpapaina na lamang raw umano siya, pero hindi niya na talaga kaya ang pananapik ng ulo na yon. Sinawayunan ko naman siya dahil sa totoo lang. Maging ako malay sobrang sakit na rin ang ulo ko na para bala. Mabibiyak na yon. Konting galaw o lang ay parang may puputok ng ugat sa loob ng ulo ko. Kaya naman ninabuti ko na lamang na itulog na lang muna ang samang nararamdaman ko nun. Baka sakaling pag-gising ko, bumuti ng pakiramdam ko. Gabi noon nang madisin ako. Pagbilat na mga mata ko ay bigla akong napatalon sa higaan. Sa kadahilanan may nakita akong matandang babaeng nanlilimahid sa danisang braso at nakabulagat ang mga matang namumula at naglalaway. Nakadulaw ito sa bintana ng slipto. Napakabaho din ang amoy. Sa sobrang takot ay mabilisan ko nang tinawag ang aking ama. Habang naghahagilap ng bagay na maipanghahampas sa matandang may nakakatakot na itsura. Noong mahawakan ko ang unan, ay walang pag-aalinlangang ibinato ko yon sa nilalang na ito. Nang sa ganon ay hindi ito tuluyang makapasok
sa loob ng kwarto ko. Saktong pagbukas ng pintuan ay siyang pagtalon naman ng nilalang palabas. Kasunod ng pagtalon ay nakarinig ako ng huni ng wakwak. Narinig kong nagmura si tatay at mabilis nang nilapitan ng bintana para tingnan ang nilalang na tumalon. Napalatak at napamura na lamang ang aking ama nang hindi niya na makita ang nilalang. Narinig ko pa siyang nagwikang aswang umano ang nilalang na yon dahil nasipat niya pa yon bago tumalon sa bintana. Napamura pa ito at tiningnan ang kamay na nakapatong sa bintana nang makita at maamoy ang napakabahong samyo na yon. Nang iangat niya ang kamay, ay nakita kong may malagkit na kulay puting likido ang nahawakan niya. At alam kong galing yon sa nilalang. Laway! Anak naman ng tipaklong oh. Muling saad niya at napapadura pa sa labas ng bintana. Inutusan niya akong kumuha ng suka at asin sa kusina. Dahil sa kabang nararamdaman, ay hindi na ako nagtanong pa kung ano ang gagawin niya sa dalawang bagay na ipinapakuha niya. Sumunod na ako at kinuha ang mga yon. Pagbalik ko, binigay ko kay tatay ang suka at asin. Agaran niyang binuhusan ng suka ang bintana kung saan pinatakan umano ng laway ng aswang. Nang maalis na yon, sa kanya binudbura ng asin at isinarang maigi. Tiningnan ako ni tatay at binidinan na sa susunod ay huwag ko umanong kalimutang palaging isarang maigi ang bintana ng silid ko. Tumango naman ako at nagpaliwanag kung bakit hindi ko na isara yon. Ano kayang pakay nun? Parang ikaw yung balak niyang pinteryahin ah. Hindi ako makasagot sa tanong niya dahil wala naman akong idea kung bakit ako ang punterya. Mabilis na inalis ng aking ina ang kanyang palad na idinampi sa noo ko. Doon ay nalaman niyang mataas ang nagnat ko noon. Pinalabas ako sa silid. Napapailing-iling na lamang siya habang nagsasabing baka kaya ako inaaswang dahil nabanguhan yon. Mabango kasi umano sa mga aswang ang taong may sakit. Tinanong naman ako ng aking ama kung nakilala o namukaan ko ba raw ang nilalang na sumampa sa bintana ng kwarto ko. Sabi ko naman, hindi ko namumukaan. Masyadong mabilis ang pangyari. Sa totoo lang, kahit nakalalaki kong tao ay nakaramdam pa rin ako ng takot. Ikaw ba naman, pagdilat ng mga mata mo, di ba? Bigla na lang may bubulaga sa yung napakapangit na nilalang na naroroon sa bintana at nakasampa na. Hayaan mo na anak. Bukas sa ipagtatanong-tanong ko kung may napansin ba mga kapitbahay natin. Sabi ni tatay. Sumigundo naman ang aking inang baka ang matandang si Karing umano ang aswang na yon. Pasalamat raw ito dahil mabilis itong nakatalon at nakalayo bago pa man sila nakalapit sa bintana. Dahil kung nagkataon lang na nakita nilang itsura at namukaan, ay hahalugugin talaga nila ang buong baryo makita lamang kung sino yon. Hindi na ako sumagot sa usapan dahil muli ko na namang naramdaman ang panlakit ng ulo ko. Humiga ako sa mahabang upuan. Samantalang ang aking ama ay kinuha ang itak at hinasa yan ang hinasa. Baka raw kasi biglang bumalik ang nilalang. Mas maigi pa yung handa kami sa anumang pwedeng mangyari. Si nanay naman ay kumuha ng gamot sa silid nila. Pagbalik niya ay pinainom niya kaagad sa akin yon. Habang naghahasa ng itak ang aking ama, ay kita ko sa kanya ang gigil at pagkabalisa at para bang may kinatatakutan. Pinabihan siya ni nanay na mag-relax dahil mo ang hindi naman babalik pang nilalang na yon. Hay naman kita tay, huwag umanong magpakampante dahil hindi namin alam o ano ang mga maaaring mangyari.
Lumipas sa magdamag na yon na hindi na bumalik ang kung sinong nilalaw. Kinabukasan ay maaga pa lang. Lumabas na ng bahay kaning danawa ng aking namat. Ipinagtanong-tanong ko may kakaibang napapansin ba mga kalapit bahay. Ayon sa iba, may narinig daw na huni ng wakwak. Sinaway niya o manong asawa niya. Suwilip kasi ita sa siwang ng bintana. Nagkatawanan ng mga kalapit bahay na nakikiosyoso rin sa usapan na yon. Matapos namin marinig ang sagot mayon ng isa sa mga kalapit bahay namin. Kaamot-kamot naman sa ulo ang asawa ng matanda at tira ba naiiay pa sa sinabi ng kanyang asawa. Nagtanong-tanong pa kami sa ibang kabayan pero lahat sila ay wala o manong napadsing kakalibas sa paligid. Pero nakarinig ko man na sila ng manakas na huni ng wakwak nun. Sa kakatanong namin magamatong dito, ay hindi namin namalayang nagawin na pala kami sa bahay ng matanda. Sa bungad pa lamang ng bakuran ng kubo nito, ay hinakanamhap na ako ng napakasangsang na amoy. Hindi naman sa pagyinarte. Pero nang mga sandaling yon, napatakit na lamang ako sa iro. Hindi ko na matiis pang umaalingasaw na amoy na yon. Habang papalapit kasi kami ng papalapit sa bahay ng matanda ay mas lalo pang umalinasaw ang napakabahong amoy. At umabot na yun sa puntong nanunuot na sa kalamnan ko at konti na lang ay masusuka na ako. Manam ka ring, may napansin ka bang kakaiba kagabi? Alam mo kasi may aswang na nagawi kagabi sa bahay namin eh. Pasalamat lang talaga yun at sakatalon ka sa bintana. Pero kung nagkapaong naabutan ko yun, nako! Siguraduhin kong mata lang ang walang lapay sa aswang na yun. Mangigigil na wika ng aking ama. Napansin kong ipinapakita niya sa matanda kung gaano siya karelate na para bang itong pinatatamaan niya sa mga salitang binibitawan. Sabi naman ng matanda, bakit sa kanya pinatanong ang babi mayon? Naroroon lamang umala ito sa loob ng bahay at hindi siya pala nabas. Wala umano siyang kamalay-malay. Kakaibang pagkakanyusin ng matanda habang kinakausap ito ng aking ama. Hindi ko mawari kung bakit pero napapansin kong habang tumatadal na pinagmamasdan ko matanda, ay parang may kakaibang kislap sa mga mata nito. Hindi rin makatingin ng diretsyo matanda sa aking ama. Napakalikot ng kanyang mga mata. Sigurado ka? Alam mo kasi wala naman ibang pwedeng pagyinalaan eh. Alam naman natin na noon pa, ikaw ang pinaghinalaang asong dito sa lugar natin. Kaya ang karasapit ang pinaalis ng mga taong baryo, di ba? Libot mo na ba yon? Manlisit ang mga mata ng matanda at nanininig-ginig ang mga kamay nitong umahaba na merong may iting na kuko. Kulang na lamang ay siguro nito ang aking ama't pagkakalimutin nun. Ay, tama na po yan. Huwag po kayong basta-basta magbikaw ng hindi maganda. Wala naman po tayong patunay eh. Awat ko nun. Dahil napansin ko ring humihigpit na ang pagkakahalak nito sa itak na bip-bip. Baka mamaya magkainitan pang dalawa kung ano pa ang mangyari nun. Maya-maya pa. Nabalin ang pingin ng matanda sa akin. Dahil alaman bahagya akong napatras. Dahil bigla akong nakaramdam ng takot. Kung hindi pa ako pinapik ni tatay sa balikat, ay hindi ko pa namalayang tanina pa na ako nakatipid kay Manong Karing. Nagulat pa ako nang hatakin ako ng bahagya ni tatay. At sinabdiyang umalis na wano kami. Dahil kahit napigain pa man daw namin ng matanda. Wala naman kaning makukuhang tamang sagot mula dito. Pero malakas ang kutob niyang may kinalaman ng matanda doon. Huwag lang sanang maulit pang nangyari kagabi. Dahil oras na mabutan ko yon. Hindi ako magdadalawang isip na pugutan ng ulo to. At ibandera sa bari para malaman talaga ng mga tao kung sino yon. Sabi niya, bago kami tuluyang naglakad. Nung medyo makalayo na kami,
ay saglit na nilingon ko ang bahay ni Manang Karing. Napahinto ako sa paglalakad nang makita ko ang isang lalaking may peklat sa muka. Gaya ni Manang Karing, ay masama rin itong nakatingin sa aming dalawa ng aking ama. Ronnie, halika na! Umuwi na tayo. Sige tay, andyan na po. Natulog lamang ako sa maghapong yun, gawa ng masama pa rin ang pakiramdam ko at nananakit ang buong katawan. Pakiwari ko nga ay parang binugbog ang buong katawan ko ng sangkaterbang tao. Lumipas sa mga araw, ay patuloy pa rin ang hindi magandang nararamdaman ko noon. May mga butlig na rin ang tumubo sa katawan ko at napakakati nito. Sa tuwing pumapatak ang ika-6 ng hapon, ay hindi na ako magkamayo sa pagkamot. Sa kadahilan ng napakakaten talaga ng buong katawan ko. Pakiramdam ko ay may kung anong insekto ang nasa kaloob-looban at kinukutkot ang laman loob ko noon. Minsan ay napapahiyaw na lamang ako at halos hindi na magkamayaw sa sobrang sakit at pangangating nararamdaman. Wala na rin akong ganang kumain dahil sa halos lahat na ng mga kinakain ko ay isinusuka ko lang. Taas baba na rin ang lagnat ko. Kaya naman labis-labis na ang pag-aalala ng mga magulang ko noon. Doon na sinabi ni tatay na kailangan na naming lumapit sa albularyo. Ilang beses na kasi akong dinala sa pampublikong pagamutan pero wala pa rin nangyayari. Dito ka na lang. Ako na yung maghanap ng albularyo ha. Bantayan mo na lang yung anak natin. Sabi ni tatay kay nanay. Matapos nga sila mag-usap, ay lumabas na ng bahay ang aking ama para magganap ng albularyo. Pasado 5:00 na ng hapon nang nakabalik ito. Pagkabalik ay may kasama nitong manggagamot. Pagkababa ng mga gamit na bitbit ng matandang manggagamot ay agaran na niya akong nilapitan at sinuri. Minarkan ka ng aswang iho. Pero ang totoo niyan, hindi ikaw ang punteriya niya. Ayon sa albularyo, sabay tingin sa aking ama. Ano pong ibig mong sabihin? Bakit kayo tumingin sa akin? Ay, aalisin ko muna ang marka sa katawan ng batang ito. Pagkatapos, ikaw naman yung harapin ko. Saan ng albularyo? At sinimulan na nito ang panggagamot sa akin. Hindi na nakapagsalita pa ang aking ama dahil agaran ng inihanda ng albularyo ang mga gagamitin sa panggagamot. Nang umpisa niya na akong gamutin, may mga pausok siyang ginagawa. May mga lengguwahe rin siyang binabanggit na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Wala pang 1 oras ang nakalipas, ay natapos niya na akong gamutin. Lahat ng mga hindi magandang nararamdaman ko sa katawan, bigla na lamang nawala yon. Sumigla ang pakiramdam ko at nakakahinga na ako ng maluwag. Hindi na rin nangangati ang buong katawan at nawala na rin ang lagnat ko noon. Kumunot ang noo ko nang paupuin na ng albularyo ang aking ama at sinabihan niya ito naman ang gagamutin niya. Nagtataka man si tatay ay sumunod na lamang rin siya sa bawat utos ng albularyo na yon. Habang ginagamot siya nito, panay ang pagsasalita ng hindi maganda ng albularyo. Sinasabi nito sa aking amang matindi ang pagkakapit ng marka sa katawan niya. At mukhang hindi yun basta-basta mo tatanggal. Teka, anong ibig mong sabing marka? Marka ng ano? Tsaka wala naman akong sakit o lagnat gaya ng anak ko ah. Marka ng aswang yan. Matagal ka ng ninarkahan na hindi mo na maumalayan. Wala ka bang napapansin sa katawan mo, nararamdaman ka kaiba? Sandaling nag-isip ang aking ama bago siya nagsalita noon. Honey, mitong mga nakaraan lamang ay may napapansin siyang kakaiba sa paligid. Pakiwari nga ay may nagmamasid sa kanya mula sa kung saan.
Lalo na kapag inaabutan siya ng gabi sa daan palaba ng bundok. Kung minsan naman ay may panaka-naka siyang naririnig na huni ng kakaibang halip sa paligid. Hindi na lamang niya yan pinansing gawa ng nagmamadali siya maglakad. Sinabi ng albularyo na ang mga kakaibang bagay na napapansin ng aking ama tuwing bumababa ng bundok. Yun na ang sinyalis na may aswang na sumusunod sa kanya. Nito pa, kilala umano ng aking ama ang aswang na pinutukoy niya. At yun ang nagladay ng marka ng aswang sa katawan ko at sa katawan ni tatay. Ano ba nagawa ko mali sa aswang na yun? At ako'y pinagbalakan niya. Hindi ko alam. Siguro may nagawa kang malaking pagkakamali sa aswang na yun o kung sino man sa mga kaanak mo. Tanging siya lamang siya makakasagot sa mga katanungan mo. Sagot naman albularyo. Muling ipinagpatuloy ng albularyo ang gamutang ginagawa. 8:00 ng gabi. Laking gulat namin nang sa walang ano-ano bigla na lamang lumagabob ang bubungan. Halos sabay-sabay kaming napatinala at natanong kung ano ang inay na yon. Marinig kong nagwika ang albularyo na naririyan na umano ang hinihintay niyang bisita. Delivery nang lumabas ang albularyo. Nagulat na lamang kami nang bigla na lamang nagtalampadan sa labas ng bahay. Merong pag-angil. May manakas na sigaw ng albularyo ang siyang naririnig ko. Kaya naman mabilis na akong tumayo. Kinuha ang itak sa kusina at mabilis nang tumakbo palabas ng bahay. Saktong paglabas ko ng bahay, nakita kong binudumob ng 2 nilalang ang albularyo na yon. Dali-dali namang tumulong ang aking ama doon sa albularyo. Inanbayan niya ito ng mga saksak. Hanggang sa walang ano-ano, napansin ko na maipapasugod naman sa akin noon. Mabilis pa sa 4:00 sinunggaban ako. Kaya naman nabitawan ko ang itak at tumilapon yon sa hindi kalayuan. Ramdam na ramdam ko ang paglakapak ng likuran ko sa lupa. Pakiwari ko ay nabalian ako ng gusto. Dahil sa parang may pumitik na buto sa taliliran ko na. Napanidig ako sa labis na sakit. Pero hindi ko yan ininda. Pili-pilit ko makipagtagisan sa nilalang dahil alam kong ako lang din naman ang mayayari kung hindi ko lalabalan sa abot ng aking makakaya. Lampingnan ko kasing albularyo at ang aking ama ay patuloy pa rin ang mga ito sa pakikipagharap sa isang nilalang na yan. Maya-maya pa, nagulat na lamang ako nang biglang may humambalos sa likuran ng nilalang na nakadagan sa akin. Nang nakita ko yon, naroroon na si tatay. May hawak-hawak na ulit itong 2x2 pero hindi nga nahawak ang itak. Ilang beses niya ikong pinaghahambalos bago bumitaw sa pagkakasaal sa leeg ko at bumagsak sa lupa noon. Pinapayo ako ni tatay. Nung makatayo na ako, sabay pa kami napalingon sa gawin ng albularyo dahil nakakarinig kami ng malakas na nagabog. Nakita kong nakabudagta ng nilalang at parang naghihinalo. Dahan-dahan kaming lumapit ni tatay sa albularyo. Habang naglalakad panapit, narinig kong umuusal landasan ng albularyo. Sabay itinapik sa nilalang na yon. Wala pang ilang segundo. Bigla na namang nagbago ang anyo ng nilalang. Mas nandaki ang mga mata ko nang makita ko ito na nanghihinaw nakabudagta sa harapan ng albularyo. Iyon ay walang iba, kundi si Manang Karing. Mapupula pa ang mga mata niya at kahit na naghihingalaw, mababakas pa rin sa mukha nito ang matinding galit noon. Bago pa man malagutan ng hininga ang matanda, tinitigan nito ang aking ama at sinabing kahit na sa huling hininga niya, pipilitin niyang gumante sa angkan nila tatay.
Dahil ang nanay umano nito, ang siyang dahilan kung bakit sinugod siya ng mga taong baryo at sinunog ang bahay kaya't nasawi ang pamilya niya. Hindi na pinatapos pa ng albularyo ang sasabihin ng matanda dahil kinitilan niya na itrang buhay. Nang makabalik na kami sa loob ng bahay, saka pa lamang nagkwento si tatay na totoong ang kanyang ina ang nagpakalat na aswang ang pamilya ni Manang Karing. Alam niya yon. Ang totoo nga niya na nakailang beses niya pang pinigilan ng kanyang inang huwag ipagkalat ang tungkol sa pamilya ng matanda. Pero hindi yun nakinig. Sinabi niya ring hindi namatay sa sakit ang kanyang ina dahil malakas ang paniniwala niyang pinatay ito ni Manang Karing. Matapos mamatay ang kanyang ina sa hindi malamang dahilan o kung anumang sakit ay sumunod na rin ang kanyang ama nun at ang kanyang dalawang kapatid. Ayon pa nga sa albularyo, mabuti na lamang at siya ang nilapitan ni tatay. Dahil tinanggal niya kagad ang marka sa katawan nito bago pa man gumawa ng hindi maganda ang nilalang na yon. Balak talaga ng aswang na yung na maghigante. Lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ng pamilya nito ay hindi nito tinitigilan hanggat hindi maubos. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni tatay. Dahil ang buong akala ko ay walang kinalaman ng kanyang mga magulang. Yun pala, sila ang pasimuno. Kaya pala ganun na lamang ang takot na nararamdaman ng aking ama nung unang makasalubong niya. Ang matandang si Manang Karing. Minsan, sa kagustuhan nating makatulong sa ating pamilya, hindi natin alintanang may lalagay na pala natin sa peligro ang ating sarili. Dahil sa hirap ng buhay ay may mga pagkakataong ayokong nakikita ang aking mga magulang na namumroblema. Lalong-lalo na pagdating sa pera. May pagkakataong pang nagigistan ko sa ating gabi ang mga magulang kong pinag-aawayan nilang tungkol sa pera nun. Nakikita kong binubunganga ng aking ina ang aking ama. Gawa ng halos sa isang araw ay 1 o 2 beses na lamang kaming makakakain. Kung minsan pa nga ay kamoting kahoy na lamang ang kinakain namin sa hapunan. Kung kaya't sa murang edad, natuto na ako magbanat ng buto at dumiskarte sa buhay. Itago niya na lamang po ako sa pangalang Biboy. Tubong balay-balay sa may bukid nun, sa parte ng Mindanao. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari matagal na panahon nang nakalipas. Nasa edad 16 anyos pa lamang ako nang mapagpasyan kong sumama sa tiyahin kong nagtatrabaho bilang kasambahay sa isang mayamang pamilyang naniniraan lamang rin sa parte ng Mindanao. Hindi ko na lamang po babanggitin pa ang eksaktong lugar bilang pagbibigay galang na rin. Nung umuwi ang tiyahin kong si Tia Celia sa baryo namin, nabalitaan ko mula sa kanya na nangangailangan ang amo niya ng lalaking trabahador. Ipresenta ko ang sarili ko kay Tia Celia. Sinabi ko sa kanya na kung pwede, ako na lamang ang isama niya. Tamang-tama, kasi nga pagkakataon ko na yung makapagtrabaho ng may kalakihang sahod noon. Minor de edad pa lamang kasi ako ng mga panahon na ito. Pa-extra-extra lamang ang trabaho nakukuha ko sa baryo. Maliit lamang din ang haladong sinasahod sa akin kaya naman kakarampot lamang din ang naibibigay kong pera sa mga magulang ko. Sinabi ni Tia Celia, hindi naman raw gaanong mabigat at mahirap ang gawain. Sasama lamang raw ako sa matandang si Mang Bert na magatid sa palengke ng mga karning bagong katay. Kapag naman wala kaming lakad ni Mang Bert, maglilinis-linis lamang raw ako sa bakuran ng bahay at ayusin ang mga pananim sardin. Gusto mo talaga mamasukan, iho? Alam mo, sa totoo lang, tatapatin na kita ha.
Kung sakalin papasok ka man tinitiyak ko sa'yo malaki-laking halaga na mga may aabot mong pera sa mga magulang mo. Maliban sa buwan ang sasahurin mo may komisyon ka pang makukuha tuwing maghahatid kayo ng mga birth na karne sa palengke. Wika ng tiyahin ko na minsang dumalaw siya sa bahay namin. Doon na rin kasi ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang binabala kong pamamasukan nun. Matapos niya itong sabihin, agarang sumagi sa isipan ko ang aking ama. Nakaraan lang, nakita kong nakatulala si tatay sa labas ng bahay. At sa palagay ko ay iniisip niya na naman kung saan siya makakapangdalihensya nang makakain namin sa kinabukasan. Oho tiyang, gusto ko pong mamasukan. Gusto ko makatulong at makapagbigay ng malaking-laking halaga sa mga magulang ko. Para kahit papano po, makaluwag-luwag kami sa buhay. Sigurado ka na ha? Medyo matagal-tagal pa tayo makakabalik dito kung sakali man. Malayo ang pinagtatrabawan ko, B-boy. Kaya sabihin mo sa akin kung nadadalawang isip ka. Mahirap na baka pagdating sa pupuntahan natin magbago ang isip mo at ayaw mo nang mamasukan. Tumango ako. At sinabi kay Tia na sigurado na ako noon. Buo ng desisyon ko magtrabaho sa malayo. Alang-alang sa pamilya ko. Hinarap ng tiyahin ko ang aking ina. Tinanong siya kung ano masasabi niya sa kagustuhan kong mamasukan ng trabaho. Hindi naman na kumibo pa si nanay. Salit pa'y tumingin lamang ito sa akin noon. Pumayag na po kayo, Nay. Pagkakataon ko na itong makapagtrabaho. Kita niyo naman. Narinig yung sinabi ni Tia Cecilia, di ba? Malaki-laki po yung sasahurin ko. Bukod dyan komisyon pa. Lagaan naman si nanay na mamasukan ako sa Manayo noon. Dahil yun pala ang unang beses na manayo ako sa kanila. Isa pa, dahil siguro minor baited pa ako noon. Marahil ay nag-aano na siya sa kung ano magiging kalagayan ko sa pagtatrabahuhan ko o sakali man. Hilarap ni Pia si Riel akin at kinausap. Pero bago na punta sa seryosong usapan ng dalawa. Inabutan ako ng pera ni Tia at inutusang bumili ng merienda sa tindahan. Pagkabalik ko nun, sinabi sa akin ni Tia na pumapayag na si nanay na mamasukan ako. Natuwa ako sa naging pasya ni nanay. Ang buong akala ko kasi hindi siya papayag na magtrabaho ako sa malayo na. Dagdag niya pang sad, magtakabait lamang raw ako sa trabaho at matutong sumunod sa mga utos para hindi ako mapagalitan at walang magiging problema. Huwag ko raw pakialaman ng ibang trabador. Kung sakali mang may mapuna akong kakaiba. Basta, kung ano na lamang ang trabaho ko, ayun lamang o ano ang atupagin ko nun. Ayaw na ayaw raw kasi ng amo nila ng trabador na mahilig makialam at hindi marunong makisama sa kapwa trabador. Ayaw rin naman na nito ng magulong trabador noon. Tandaan ko lang raw ang lahat ng mga binili niya. Dahil hindi sa lahat ng oras, magkasama kami sa trabaho at mababantay niya ako noon. Higit sa lahat ay mag-iingat rin ako at huwag basta-basta magtitiwala sa mga katrabaho. Huwag po kayo mag-alala, Piyang. Diyan po ako mabiling ang makisama sa ibang tao. Kaimbingan na po dapat pang analahaning about din na yan. Tsaka pangako po, hindi ako gagawa ng ikakasakit ng ulo niyo. Bago na kami umalis papunta sa trabaho, lad-iwan ng tiyahin ko ng pera sa aking ina. Sweldo ko raw yun sa loob ng 2 buwan. Huwag ko raw ananahanin ng iba pang mga pang-personal kong gamit dahil siya na muna ang sasagot. Bayaran ko na lang kapag sumahod na ako sa 3 buwan. Isa pa, libre naman ang pagkain kaya wala magiging problema. Sa paglipas na mahabang oras na pagbabiyahe, ay narating na namin ang bahay na pinagtatrabahuan ni Tia Celia. Nang makarap ko ng amo naming babae ay wala nang paligoy-ligoy pang sinabi niya sa akin kung ano ang mga dapat at bawal gawing sa oras ng trabaho. Kapag naman tapos na raw ang oras ko sa trabaho, malaya na akong gawin ang mga gusto ko. Hindi naman daw siya maigpit sa tawon.
Ang ayaw lamang niya ay yung papretik-spetik sa trabaho. Ayaw niyang katamad-tamad at mabagal kong kumilos. Matapos akong kausapin ay hinapid ako ni Pia Celia sa silid na matutuluyan ko. Malapit naman ang silid na tinutuluyan ko sa bahay na pinagtatrabahoan ni Tia noon. Nasa gilid lamang yun kaya't anumang oras ay pwede ko siyang kausapin at lapitan kung sakali mang may kailangan ako. Nga pala, siya si Mang Bert. Isa siya sa mga makakasama mo dito sa bahay. Magpakabait ka sa kanya at sundin ang lahat ng kabawang iuutos niya. Maliwanag ba? Sa unang gabi ay hindi ako masyadong nakatulog. Naisip ko marahil ay namamahay lamang ako. Kaya dami ng nararamdaman ko. Nung tingnan ko pa siyang katrabaho kong si Nong Bert at si Emilio. Mahimbing na mahimbing ang tulog ng dalawa. Hindi naman kalaunan. Naging palatad na ako sa pagtulog noon. Isang beses noon, pasado 3:00 na madaling araw. Nung magising ako sa kakaibang amoy na umaalingasaw sa paligid. Nung umay, inakala kong isa sa mga kasamaan ko lang na naglabas ng sama ng loob nun. Kung kaya naman ay hindi ko pinansin ang amoy na nalalanghap ko. Pero dumaan ng ilang sandali. Hindi pa rin mawala-wala ang amoy na nalalanghap ko nun. Bumangon ako at hinanap kung saan nanggaling. Nang tingnan ko naman ang dalawa. Mahimbing silang natutulog kaya't malamang sa malamang. Hindi sa kanila nanggagaling ang amoy na yon. Halos malibot ko ng loob ng bahay na tinutuluyan namin pero hindi ko pa rin makita kung saan nga ba talaga ang nanggaling ang mabawang amoy. Napagpasyan kong sumilip sa labas ng bahay at nagbabaka sakaling doon nang gagaling ang umaalingasaw na yon. Pero nakailang hakbang pa lamang ako papunta sa pintuan. May narinig akong mahihinang pag-angin nun. Nasa labas lamang ng bahay ang ingay na yon. Kinabahan ako. Sa isiping baka na iwan ni Mang Bert na bukas ang trangkahan sa bakuran bago siya nakatulog. Kaya't may mabangis na hayop ang nakapasok. Sa likuran kasi ng malaking bahay ng mga amo namin, gubat na. Kaya hindi malayong may mga mababangis na hayop ang malilidaw doon. At kung sakali man na magkataong maiwang nakatiwangwang ang karangkahan sa bakuran, ay hindi malabong papasok sa loob ng bakuran ang mabangis na hayop at mayari pa mga pananim ng amo kong babae. Isa pa, medyo masungit yung amo kong lalaki. Kailangang panatilihing malinis ang bakuran at ayaw na ayaw niyang may kalat siyang nakikita noon. Naloko na. Yari talaga ako nito bukas pagising. Sambit ko at nagmamadali ng kinuha ang isa pang dipang kahoy. Yun sanang gagamitin ko kung sakali mang may nakapasok ng mabangis na hayop sa bakuran. Paglapit ko sa pintuan, dahan-dahan ko yung binuksan. Nakahanda na rin ang kahoy na pamalo noon. Sandali ko pang sinanay ang mga mata ko sa dilim. Nakailang beses ko pang kinurap-kurap ang mga mata bago tuluyang nasanay sa dilim noon. Rinig na rinig ko pa rin ang mahihinang pag-angil ng hayop na para bang asong may nilalantakang pagkain. Pero nakailang beses ko nang nilibot ang mga mata ko. Wala akong maghagilap na kahit ano. Medyo nilakihan ko na ang pagkakabukas ng pintuan at binabalak ko na sanang lumabas para hanapin ang hayop na nag-iingay. Pero makaraan lamang ang ilang sekundo. May nahagip ang mga mata ko sa hindi kalayuan. Hindi ako sigurado kung tao ba na nakasalampak ng upo sa lupa nun. At nakatalikod. O isang hayop yon. Sa hindi mawaring dahilan ay biglang kumabog ang dibdib ko na para bang may hindi magandang mangyayari.
Lalabas na sana ako noon. Pero para bang mabilis na nakaramdam yung bultong yon. Dahilan para mapalingon ito sa gawi ko. Bago umalis at kumaripas ng takbo palayo. Sandali akong napatigil sa kinatatayuan ko at halos takasan ako ng ulirat sa katawan. Sa kadahilan ng kahit na mabilis lamang tumingin sa gawi ko ang pinag-aakalahan kong hayop na nagaangil. Hinding-hindi ako maaaring magkamali nun. Alam ko at kitang-kita ng dalawang mga mata kong kahawig yon ni Soledad. Ang lubos na ipinagtataka ko. Bakit parang may bahid ng dugo ang mukha ng babaeng yon? At bakit nagliliwanag sa dilim na namumula ang mga mata niya? Inunahan ako ng takot sa sarili. Kaya naman imbis na lumabas ako ng bahay para alamin kung talaga bang si Soledad ang nakita ko. Minabuti kong isara na lamang ang pintuan at bumalik sa higaan nun. Naisip ko kasing baka maya-maya mali pala ako at oras na habulin ko yan na baka mapahamak pa ako nun. Bukas ko na lang aalamin yung lahat. Sampit ko. Sobrang lakas pa rin ng kabog ng dibdib ko. Pinagpapawisan na ako ng lamig nun. Samot-saring katatakutan na ang pumapasok sa isipan ko dahil sa kung totoo man ang nakita ko. Anong ginagawa ni Soledad sa labas ng bahay nang 3:00 na madaling araw? Bakit siya naroroon? Malapit sa tinutuluyan naming mga lalaking trabador. Dahil nasa pamamay ng mga amo namin natutulog ang mga kasambali nun. Tsaka bakit din na ng itsura niya? Nakakatakot. Ano-ano na lamang ang naiisip ko sa set ng mga oras na yon. Paulit-ulit pang pumapasok sa isipan ko, ano talaga bang si Soledad ang nakita ko? O ibang babae yon? Pero ni isa, wala akong makuhang sagot. Sumunod na araw, waga pala ay nablimis na ako ng bakuran. Nagkataon kasing wala kaning lakan ni Monber Kakimilyo. Kaya't nakatoka ako sa pag-ayos at paglilinis sa malawak na bakuran. Una kong pinintahan para linisan ay ang pwesto kung saan ko nakita ang babaeng kahawig ni Soledad. Pagdating ko, nakita kong may mga bahid ng dugo sa lupa at may iilan balahibo pang nakakalat. Pero wala naman akong makitang bangkay ng hayop lang. Nagtatakan sinuri ko kung saan hayop lang galing ang mga balahibong nakita ko. Hindi ko kasi mawari kung aso ba yun o pusa. Matapos ko maglinis ng bakuran, pumunta ako sa kusina para itanong kay Tia Celia kung may ipag-uutos pa ba siya. Habang naglalakad sa koridor, lakas sa nubong ko si Soledad. Babatiin ko sana siya ng magandang umaga pero lamtingnan ko siya. Masama itong nakatingin sa akin na para baw na. May nagawa akong mali sa kanya bago siya nagmadaling maglakad nun. Anyari kaya doon? Takang tanong ko sa isipan. Matapos akong lagpasan ng galadang kasambari. Din kasi, kapag nakita ako ng Soledad, malayo pa lamang ay uninipi na siya at may kasama pang pagbate. Pero noon nakasalubong ko siya parang galit na galit ito. Marian ka lang pare, halit ka rito sa kusina at may ipapabuot ako sa iyong gamit. Linisan mo na rin yung mga malalaking kaldero ng sa likuran at may papaluto sa akin mamaya yung amo nating babae. Untad sa akin ni Tia Celia mula sa likuran ko. Saglit akong napapitlag. Matapos marinig ang boses ng piyain. Hindi na ako nagsalita pa at sumunod na lamang sa kanya. Nang sa kusina na kami ay tinuro niya sa akin kung ano ang mga gagawin ko. Pagkatapos noon ay iniyaya muna ako ni Pia na kumain. Habang nagahanda, pasimple kong pinanong si Tia Celia tungkol kay Soledad. Tiyang,
Maadala bang nararamdaman si Silibad dito? Sadlip na tumingin sa akin ang piyahin ko. May pagtatakang pinunong ako nito ng pabalik. Bakit ko raw na itanong sa kanya ang tungkol sa dalaga? Huwag mong sabihin sa akin may gusto ka kay Silibad. Nabay umayos-ayos kang bata ka at bakat otawan kita dyan. Grabe naman po kayo kung madisipiyang. Wala akong gusto kay Sinidad. Ang bata-bata ko pa po para sa kanya. Nagtatanong lang po ako kung padasaan siya at kung may napapansin ka bang kakaiba sa mga kinikilos niya. Hindi ako sinagot ng diretsahan ni Tia. Bilisan ko na lamang umanong kumari nun at marami akong gagawin. Madami umano siyang ipapalawa. Dagdag pang wika ni Tia. Alalahanin ko raw ang kabilin-bilinan niya sa akin noon na huwag makialam sa ibang mga trabahante. Sarili ko raw ang bantayan ko at hindi ang ibang mga kasamahan para walang gulo o ano pa man mangyayari. Pero kasi Piyang, gusto ko lang naman itanong yung tingkong take Silibad. Wala naman siguro masama doon. Nakarawan ng idon sandali mukhang wala tayo doon barap sa bupi ni Pia Sir Yang tanong ko. Kaya naman muli ay kinanong ko na naman siya kung aga saan si Silibad at kung matagal na ba siya sa paliging kasambahari. Luminakupulitan na siguro sa akin ang tiyahin ko. Doon na niya sinagot ang tanong ko. Tubong duenyas Iloilo ang dalada at may kapagalan na yung nagpaparabaho. Wala na rin daw siyang napapatsin kakaiba kay Silibad kaya nagdaraw akong makulit sa kakatanong. Lalong-lalo na kay Silibad. Ewan ko ba, pero kinukutuban ako ng mga samerin yon. Pairamdam ko, may alam ang tiyahin ko pero ayaw niya na magsalita. Naalala ko pang palagi niya ako sinasabihan noong huwag masyado makipaglapit kay Silibad. Mula kasi nung magtrabaho na ako, palagi niwalapit sa akin si Silibad. Nakikipagkwentuhan kapag wala na akong trabaho. Mas matanda sa akin ng 3 taon si Silibad. Dahil sa hindi naman ako malisyosong tao o mahilig mag-isip na hindi matanda. Hindi ko pinansin ang palaging paalala sa akin ni Tia Celia. Pero sa nakita ko kagabi, kinukutuban na ako ng hindi maganda nun. Sa maghapong yun, Circe, napansin kong iniiwasan ako ni Silibad. Maghapon akong tumutulong sa pag-aasikaso sa kusina. Then may handaan ng araw na yon. Ako ang tadabuhat ng mga mabibigat na balay at tutulong din sa paghiwa ng karne. Kinagabian ng araw na yon. Pagyabot na paglapat pa lamang ng katawan ko sa higaan. Nakaramdam ako ng kadinawaan. Ipinikit ko kadad ang mga mata at hindi ka na unay nakatulog na. Pero makaraan ng ilang oras, nagising ako. Nakaramdam ako ng pagkahihinon. Nagmamadali na akong bumawan at patakbong lumabas ng bahay para umihi sa may palikuran. Pagdating ko sa palikuran ay nagbawas na kaagad ako ng tubig sa katawan. Noon makatapos na ako, nakarinig ako ng mahihinang tulob ng pato. Kumunot ang noo ko at nagpatakabay sa wala naman to rin mga alagang ganong klaseng hayop sa loob ng bakuran. Kaya bakit nakarinig ako ng huninon? Nagmadali akong ilayas ang sarili at naglakad na pabalik sa loob ng bahay. Habang naglalakad, muli na naman bumalik sa isipan ko ang tungkol sa nakita ko doong nagdaang gabi. Yung nasa pintuan na ako ng bahay, bagya ko na yung nabuksan. Muli na naman akong nakarinig ng inay doon. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na inay ng pato ang naririnig ko. Inay na yon ng isang taong aakalain mong naghihinalo. Yun bang panay ang pagsinap-sinap ito na animoy naghahaboy ng hinina.
ang malala pa. Parang malapit lamang sa kinaroroonan ko ang inay na naririnig ko. Parang bumubulong na ngalan yan sa tenga ko kaya't sobra-sobra talaga akong nanhidakbot, Sir Seth. Ilang sandali pa. Kakaibang tunog naman ang narinig ko't nakakam nila yun pakinggan. Paano pa naman? Parang nanggagaling yan sa taong nagkikis-kisan ni mga ngipin. Iba, nakakangilo pakinggan yon. Ganon ang naririnig ko, Sir Seth. Maya-maya pa, kamuntikan pa akong sumidaw. Nang biglang may humatak sa braso ko at mabilis na akong hinila papasok sa loob ng bahay. Ano bang ginagawa mo sa labas, ha? Pananer mong tanong ni Mombek at parang nagpipili lamang itong magtaas ng boses. Sa nauutaw na boses at kinakabahan nun, ipinariwanag ko kay Mang Bert kung bakit ako lumabas. Hindi na muli magsalita pa si Mang Bert. Pinasadahan niya ng pingin ang labas ng bahay bago him isinarong maidi. Pumasok ka na sa silid. Matulog ka na. Magtatanong pa sana ako kung narinig niya ba ang inay na narinig ko sa labas ng bahay. Minsan bigla na lamang akong pinalikuran ni Mang Bert. Nauna itong pumasok sa silid at nakahiga na. Sumulib na lamang ako sa kanya at mahiga na rin nun. Sa susunod, napadalaming oras na, huwag ka na niwabas ng bahay. Baka mamaya may kung anong hayop yung nadadala dyan eh. Malapa ka pa. Labanista hayop po eh. Mang Bert, bibra po sinasarabi nga na mo maiging tarangkaan sa bakuran ng bahay. O wala naman po siguro makakapaso na mabangis na hayop sa loob ng bakuran. Nakinig at sumunod ka na lang sa sinasabi ko para hindi ka mapahamak ha. Matulog ka na. Kinaumagahan. Habang nagkakape kami ay naplakas na ako ng loob na itanong kay Mang Bert ang tungkol sa narinig ko kagabi. May kinuwento ko na rin sa kanya ang tungkol sa nakita ko nung nabdaang gabi noon. Sinabi ko pang kamukha ni Slidard ang babaeng nakita ko. Sa palabay ko ay nanlilimahit ng dugo ang mukha nito. Hilaan mo na yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Saway sa akin ni Mang Bert sa paburom na boses noon. Yamin na lina pa ito sa paligid na parabang na takot siyang may makarinig sa sinasabi ko. Nasa labas kami ng bahay noon. Nagkapape. Mang Bert, sa tingin ninyo, ano kaya yung nakita ko? Hindi umimik ang matanda. Nakatanaw lamang siya sa kawalan matapos uminom ng kape. Pinalong ko siya kung naniniwala ba siya sa sinasabi ko. Marahang tumamo si Mang Bert at sinabing naniniwala ko na siya. Kung ganun, bakit parang hindi naman tayo kumbinsido sa sinasabi ko? Mahirap na magsalita, Vibory. Nandito tayo para magtrabaho. Kung sakali mang may naramdaman tong kakaiba o may makita, magbingi-bingiyan ka lang. Yang sa salidad, pamangkin ng amo nating babae yan. Kung sakali mang may mapapansin kang kakaiba sa kanya, umiwas ka. Hanggat walang ginagawa masama sa'yo si Silidad, hayaan mo lang. Magtatanong pa sana ako pero agara na ako pinigilan ni Mang Bert at sinabihan tumanhimik na't baka marinig na ipilyo ang usapan namin. Mahirap na't baka makarating pa sa mga amo namin yun. Tandaan mo, B-boy, nandito tayo dahil kailangan natin ang pera. Pang-isipin mo, nandito ka para magtrabaho. Kaya huwag mong pansin ang mga bagay-bagay na yun, ha? Magbingi-binihan ka na no. Magpatay mali siya. Turan niya. Dahil nga sa sinabi ni Mang Bert tungkol kay Silibad. At nabalaw sa akin ni Tia Cecilia na huwag makipadilapit kay Silidad nun. Napagkagpitagpi ko ang lahat. May tanong ko na lamang ang sarili ko ano kaya ang lihim ni Silibad. Bakit iniiwasang pag-usapan siya ng lahat ng mga kasamain ko doon? Hanggang sa isang gabi,
Nagising na naman ako. Pero nang dahil yon, sa kanabugang naririnig ko sa labas na bahay. May mga pag-angil at pagtalimot na akong naririnig. Sobrang nakakakilabot yon. Hindi ko na talaga nakayanan pat bumangon na ako para alamin kung ano ang nangyayari sa labas. Tiningnan ko ang kinahihigaan ni Mang Bert at Emilio. Mahimbing na nakitulog ang dalawa at humihirit pa si Emilio. Marahal lang akong tumayo. Nalakay papunta sa pintuan ng bahay. Inat na ingat akong walang makakarinig pagbukas ko ng pintuan. Nang sa noon ay walang makakapansin sa aking lumabas ng bahay doon. May nag-uudyo kasi sa isipan kong alamin ng paluskusan sa labas ng bahay. Tagumpay ko namang nabuksan ng bagyang pintuan. Akmang lalabas na sana ako ng so walang ano-ano. Nakita ko ang isang dampuhalang miralamar na dahan-dahang napilakad sa hindi kadayuhan. Pinitigan kong maidi kung ano o sinaywan. Sa pamamagitan ng sinab ng pangmabdamagang ilaw, nakita kong isa itong babae. Lakayo ko. Namumuhagad ang mga buhok at nanlilimawid sa lanis na para bara. Ipinanligo nito ang lanis sa buong katawan. Napakanagkip nitong pagmasdan. Mula ulo hanggang paa. Nung marinaw ko nang nakikita ang kanyon niya. Doon na ako napasingap. Halos himatayin na ako. Ramdam ko ang palangatob ng buong katawan ko noon. Mas nalo pa akong namhinakbot nang makita kong huminto ang nilang at dahan-dahang humarap sa gawi ko. Pero bago pa man yan tunuyang humarap, bigla na lamang may tamayo na tumakip sa bibig ko ron. Mabilis akong hinatak at isinaring maigi ang pintuan. Halos kalad ko rin na ako papasok sa silid tulugan. Baliw ka ba? Napakaano mo talaga. Hindi ba't kabilin-biliman o sayong huwag kang lalabas o sisigip sa pintuan ng ganito oras? Tigas ng ulo mong bata ka. Sambit ni Mang Bert noon. Hindi pa rin ako makapaniwala. Naunalata ng bibig ko't pakiramdam ko ay hindi ko kaya magsalita. Nang tanungin ako ni Mang Bert kung ano ang ginagawa ko sa may pintuan. Hindi ko na may paniwanag ang mga kakilakilabot na nakita ko doon. Hinabutan ako ni Mang Bert ng tubig na pinatakan ng lanis. Dali-dali niyang pinainom sa akin ito. Matapos kong uminom, kumalma ang pakiramdam ko't doon niya ay malinaw ko nang naipaliwanag ang lahat. Umalis ka na dito bukas. Huwag mo nang hintayin pang may mangyari sa'yong masama. Sigurado akong hindi ka napitigilan nun. Wika niya. Ano po, Mang Bert? Alam mo na yung lihim ni Sulibad. Mas mainam pang uwalis ka na sa trabaho. Bago pa may mangyaring hindi maganda sa'yo. Bata ka pa naman. Ayokong matulog ka sa dati kong kasamaan. Yung malaman niya yung lihim ni Sulibad, biniyagan na siyang nawala na parang buya. Malakas umuno ang kutob niya. May kinalaman ng amo naming babae. At itong si Sulibad sa nangyaring pagkawala ng kasamaan niya noon. Na halos kasit-itad ko lampin. Dahil kung talagang uwalis ang kasamaan ng yon, bakit naiwan ang gamit niya sa bahay na yon? Hindi ako nakatulog ng gabi niyan. Patuloy pa rin naming naririnig ang ingay at pag-atumal ng milalang sa labas ng bahay. Nakarinig na rin kami ng huni ng wakwak at para yung nagpapaikot-ikot lamang sa bakuran. Nagpakiramdaman lamang ko ng tatlo. At ni siya, walang nangahas na lumabas ng bahay. Dahil sa takot na baka mamaya ay maulit muli ang mga nangyaring kababalagang naranasan ko. At gaya nga ng sinabi ni Mang Bert, ay baka may mangyaring hindi maganda sa akin nun. Lakas loob ko nang sinabi kay Pia Serrier.
na aalis na ako ng trabaho. Balido ring pumayad ang tiyahin ko at hindi man lamang siya nagtanong kung bakit aalis ako noon. Nang araw din yun, bumiyahe kami ni tiya pabalik sa baryo. Pero bago ako umalis ay sinabi sa akin ni Mang Bert na baka susunod na rin silang dalawa ni Emilio. Aalis na rin sila dahil hindi man nila makayanan pa ang mga kababalaghan na nangyayari sa lugar na yon. Pagdating namin sa bahay ng mga magulang ko, din ko lang nalaman kung bakit hindi nagtanong si tiya tungkol sa biglaang padalis ko nun. Maging siya pala, hindi na rin babalik sa trabahong ito. Pati pala siya ay kamampitan ng biktima ng Sulibert. Mabuti na law at palagi nga umanong suot-suot ang Queen Pass na binigay pa sa kanya lang manggadamot nun. Kaya hindi siya nahawakan ng dalagang yon at nagawan ng hindi maganda. Kanya pa, habang tumatagal ay mukhang hindi naman napipigilan ng dalaga ang pagiging asong nito tuwing sinusumpong. Tila hindi na rin umano ako kontento sa mga laman loob ng hayop na kinakain. Dahil noong nagdaang gabi, nagisnan niya na lamang ang dalagang nakatayo sa gilid ng higarang niya. Nanlilisik ang mga mata. Walang pigil sa pagtulo ang laway. Nalaman ko ring mula kay Tia Celia na may konting kaalaman pa na si Mang Bert sa panggagamot. Naikwento ko kasi sa kanyang tungkol sa nanis na ipinapak ni Mang Bert sa tubig na pinainom sa akin noon. Magmula nang umalis kami ni Tia Celia, labing maayos ng lahat sa amin. Nawanan ako ng trabaho na may malaking kita. At least, sigurado ako. Nabuhay pa ako. At ang unang ibabahagi ko ay ang karanasan ng isa sa grupo ko sa Yamaha Riders Club. Tawagin na lamang natin siya Renzi. Para mas mabilis ang flow ng kwento ay gawin na lamang ito sa point of view niya. Nangyari ang karanasan ko nito noong mga panahon. Nakahiligan ko yung pagtitrail sa mga kabundukan gamit ng motor. Minsan, 2 beses sa isang linggo o isang buwan ko mag-trail ako. Iba't ibang grupo na rin yung mga nasamahan ko sa activity na ito. Mas masayang kasi kapag mas marami. Dahil sa hobby ko na ito ay may lakilala ko mga tao na hindi ka naunan ay naging mga kaibigan ko na rin. Isa na rabito ay po Sir Onyok o Master Onyok ang tawagin namin. Tinawag siyang Master dahil nagtuturo kasi siya ng mga skills kung paano magmaniobra ng trail bike sa mga mahirap na trail. Madalas din itong mambudol sa amin. Dinadala niya kami sa mga mahihirap na diamond. Pag beginner ka talaga sa ganitong hobby, sigurado mahihirapan ka. Nang maging magkaibigan at magkakumpare kami ni Master Onyok, nagninong asa ako sa pangalawang anak nito. Isang partikular na taon na yon. Masayang ibinahagi sa akin ni Master na itakasal na yung kapatid niyang lalaki na bunso. Espesyal yun para sa kanya. Lasa 39 na taong gulang na yung kapatid niya nun. At sa wakas niya ay balak naman itong magpakasal. Awlakara daw kasi Master Onyok at nambunang kanito. Ay tatanda itong binata, kaya naman sobrang tuwang-tuwa ito. Yung mapapalasawan naman umano ng kapatid niya ay miyembro ng isang ethnic tribe sa Mindanao. Hindi ko na sasabihin ko anong tribo lang. Matagal na rin sila na magnobyo na umabot ng 4 na taon. Naisip ni Master Onyok na magregalo ng 2 baboy na pangkatay at nakasako ng bigas sa kasal ng kapatid niya. Sakto na malak may mga alalang baboy si mama ng mga panahon na yon. Kaya sa madaling salita, sa akin siya kumuha ng mga baboy. Dispiras no kasal nung ihahapin na namin ang baboy, tsaka yung mga bigas. Meron kaming inarkilahan na bongo truck at doon na itumiladay. Mula din sa bahay ay higit sa 1 oras yung naging biyahe namin. Yung kasal na pala ay garden wedding.
Gagawing umano malapit sa bahay ng magulang ng babae. Sa mismong lugar nito sa bukid. Hindi ko na mabilang kung ilang paahon at palusong na daan yung pinahak namin. Bukod pala doon, may bidaanan din kaming river crossing. Bali nga sa layo ay medyo napareklamo ako dito kay Master Onyok daw. Bakit naman din pa rin dadagrin yung castle? Madami magagandang lugar din sa bayan na mas malapit ah. Lapatawan na lamang si Master Onyok sabay sabi siya akin na, "Ito naman, minsan lang ko. Kailan yung napag-usapan nila ng magiging misis niya eh. Dindog darapin yung kasal para hindi na bababa yung iba nilang kamag-anak. Yan mo na. Tapulove eh." Biro niya. Hindi nagtagal ay marating din namin yung paanan ng bundok. Ang kagandahan naman dito ay kanina pa pala naroroon at maghihintay yung mga kamag-anak ng babaeng ikakasal. Bali tulong-tulong sila sa pagkuha ng sako ng bigas. Tsaka din sa mga baboy paakyat ng bundok na yon. Ipinadada naman namin yung bongo truck malapit din sa may palipapa. Dada naman kaming sabay-sabay na umakyat. Higit 10 minuto rin yung akyatan. Hindi naman masyadong matarik at konting bahagi lang na may bamin yung nakikita namin ngayon. Pagkarating namin sa lugar, nakita ko na iisang komunidad lamang pala yun at halos lahat ng naroroon ay mga kamag-anak. Idadaos naman yung garden wedding sa tapat ng bahay ng magulang ng itakasal na babae. Nakita ko na abalam-abala ang lahat. May nag-aayos ng stage. Meron ding nagde-decorate sa paligid at sa mga upuan. Merong nagsisibak ng panggatong at nagtatayo ng kalayan para doon ikabit yung torda at nang hindi mainit sa araw mismo ng kasal. Tamang obserba lamang para ako sa paligid nun. Hanggang sa napansin ko na may grupo ng alalakihan na maroroon daw sa may gilid at purang ginagawa. Alam mo yung hanapan hindi sila tagaron. Pero sa mga kinikilos nila. Parang may inaabangan sila kung ano man nun. Nawala rin hindi karaunan yung atensyon ko sa mga lalaki dahil sa puntong yan. Ay kinakausap na namin si Master Onyok, ni kapatid niya. Siyempre, kwentuhan kami ngon. Muaring mabalik itong magiging misis niya. Halatang mahiyain rin ito at palay ni Pira at halos yung pagsagot sa amin, mainhin kumbaga. Biniro ko pala yung kapatid na paspasan niya kadad na magkaanak para dumami pa yung lahi. Sabay kawanan kami nun. Hindi nagtagal ay nagpaalam na kami ni Master Onyok na uuwi na. Kailangan ta kasi naning iuwi ang inarkirahan naming bongo truck sa Nibayan. Sinabi ko naman sa kapatid ni Master Onyok na bukas nga ay maaga akong pupunta sa kasal nila. Kinabukasan, bumalik na ako. Sa oras na yon, nakasama ko naman papunta sa kasanan itong kagrupo ko sa Riders Club na sina Maria na Trey. Pareho kaming tatlo na nakamotor nun. Si Master Onyok ay mas maadang pumunta sa kasalan. Ito yung medyo nakakatawang parte nun. Nakalimutan ko kasi yung daan kung saan papunta doon sa may paanan ng bundok. Ang nangyari ay imbis na kaaliwa kami pagkatapos ng ikanawang river crossing. Dumiretso kami. Ito naman si Ray, nagmamadaling pa sa amin. Alam niya umano yung papunta doon. Sabi rin niya ay diretso lamang umano. Kami naman na ututo. Sumunod lamang din sa kanya. Huli na anong napagtanto namin na mali na yung binadaanan namin. Malayo na rin yung biyahe namin. Puro na rin taniman ng pare tsaka mais yung nadadaanan namin. Alalam-alala ako noon kasi bukod sa hulim-huli na ba kami sa kasalan, wala pa kaming makitang nagbebenta ng gasolina sa tabing daan. Labat kami pa doon kanina ubusan. Buti na ba at may nabaanan kaming pamilya na magsasaka. Nakasakay yung babae tsaka yung anak niya sa kalabaw. Abang hila-hila na malikod ang tatay.
Pinanong namin sila. Buti na lang talaga. At kilala nila yung pamilya ng babae ni kakasal. Tinuro din naman ng lalaki kung saan kami dapat dumaan. Nagpasalamat naman yung galawang kasama ko tapos imikot na para umalis nun. Bali ako yung naiwan nun. Kausap yung mag-asawa. Walang ano-ano. Sinabi mo lang bigla ng babae na, "Iho, ba't doon kayo pupunta? Madami daw wakwak doon ah." Kitang-kita ko na biglang pinambilatan ng lalaki yung misis nito ah. Naanimo yung parang sinasabi na huwag nang masyadong magsalita ng kung ano man. Napangisi na lamang ako sa punto na yon. Sabay pasalamat sa kanila at alis na rin. Hindi ko naman masyadong iningtingbiyo sinabi ng babae. Sa isip ko lang talaga nun. Baka yung tinutukoy na niyang wakwa ay ang makakaliwang grupo o mga bandido. Marami rin kasing ganun sa lugar. Nakarating na rin kami hindi kalaulan sa paanan ng bundok. Pagkaparada ng mga motor sa baba, nagprek na kami. Bandang hapon naman nung nakarating kami noon. Gaya ng inaasahan, hindi na kami nakaabot sa pagsisimula ng kasal. Yung naabutan lang namin ngayon ay ang picture-picture na ng mga kamag-anak at bisita. Panay naman yung sisiyan namin kung sino yung may kasalanan kung bakit kami nahuli. Sinaway naman kami ni Master Onlok sabay sabi sa amin na may inihanda na siyang mesa para sa amin at tuluban na rin. Balak rin kasi naman namin na doon na lamang mag-overnight. Higit 6:00 na nung gabi nang iniba na yung setup ng garden wedding. Sa punto rin yon, gagawin na yung reception. Sa madaling salita, kainan na. May kanya-kanya na ring mesa at upuan ng lahat. Mas marami na rin yung dumating na bisita. Nagsimula na kaming pumila sa pagbibigay ng pagkain nun. Ang unang nakapansin talaga ay itong si Ray. Sinabi niya sa amin na ba't walang ulo yung lechong baboy tsaka yung lechong kambing. Naitanong naman namin yun kay Master Onyo pero sinabi rin niya na hindi niya rin alam. Kita rin niya na hindi na sinama yung ulo ng baboy habang nilelechon. Baka yung mga ulo, binigay dun sa mga nagkakatay at sa iba pang importanteng bisita. Kaya hindi na ito sinama. Sambit naman ni Master Onyok. Huwag na rin umano kaming mag-alala doon sa ulo dahil marami namang handa noon. Matapos naman ng masaganang hapunan, ang sumunod naman na nangyari, inuman. Bukod sa pagkain ay bumaha din talaga ng alak noon. Sa mesa nga namin hindi na mabilang kung ilang long neck at beer yung konsumo namin noon eh. Mas ganado talaga yung inuman lalo't madaming pwedeng pulutan sa gabi na yon. Mag-aalauna na ata ng gabi nang mapansin naming unti-unti nang kumukonti ang bisita. Sinabi ni Master Onyok na ubusin na lamang daw namin yung 2 long neck tapos ay matutulog na kami. Bagay na ginawa naman namin on. Yung tulugan pala namin ay parang maliit lang na tolda na nakapwestong hindi kalayuan doon sa bahay ng magulang ng ikinasal. Isipin niyo na lamang na parang camping type yung itsura ng tolda na yon. Literal na nakahiga lamang kami sa kinostomize na banig na higaan. Hindi pa masyadong kalaliman yung tulog ko nang bigla akong nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Ihing-ihi talaga ako noon, Sir Seth. Lumabas ako doon sa tolda. Kita ko naman na wala ring tao sa labas noon. Nagkalat din yung bote ng mga alak doon, tsaka bira. Naisip ko na doon umihi sa may kumpulan ng saging. Habang ginagawa ko yon, nakatanaw ako sa maliwanag na buwan. Maya-maya pa ay nakarinig ako bigla ng parang may umaangil at boses na parang may bulungan. Tumingin-tingin ako sa paligid ko hanggang sa makita ko
na may mga umpukan ng lalaki sa bandang baba ko. Nasa gilid lamang ako ng maliit na bangin umihi nun. Alam naman siguro natin na kapag ganong oras gaya ng madaling araw, sobrang lamig ng paligid, lalong-lalo na sa bundok. Pero yung nakita ko, lahat ng kalalakihan na yon ay walang damit pang itaas. Yung iba sa kanila, parang hubot-hubad pa. Animoy nagpapawis o naglalangis din yung mga katawan nito. Nakaupo silang lahat nun. At animoy nakapalibot sila sa isang malaking palanggana. Tiningnan ko ng mabuti kung ano ang ginagawa nila. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng matinding kilabot sa nakita ko. Kumakain ang mga ito. Yung kinakain nila ay walang iba, kundi ulo ng hayop. Baboy, kambing, baka. Kinakain nila ito ng sariwa at hilaw pa. Mas lalo akong kinilabutan nang nakita ko ang isang lalaki na sinisip-sip yung mata ng baboy na yon. Tapos nginunguya pa. Mas lalo tuloy akong nandiri noon at animoy na wala na lamang bigla yung tama ng alak sa akin. Dahan-dahan akong napaatras, sabay mabilis na naglakad pabalik sa tinulugan naming tolda. Pagpasok ko sa tolda, pilit kong ginigising itong si Ray tsaka si Marion. Sinasabi ko sa kanila kung ano ang nakita ko nun. Pare, ano ba? Natutulog yung tao ginigising mo. Tama lang ng alak yung nakita mo, sabi ni Ray. Balikan mo lang sa pagtulog pre, kung ano-ano yung nakikita Sobrang lamig ayoko lumabas, sambit naman ni Marion. Patuloy lang ako sa pagsabi sa kanila ng walang ano-ano. Nakaramdam kaming lahat na parang may mga yabag na dumadaan sa paligid ng tinutulugan naming tolda. Hindi lang mga yabag yung narinig namin, maging yung mga pag-angil rin. Napatigil sa paggalaw noon at halos hindi na kami humihinga habang may dumadaan sa paligid ng toldang tinutulugan namin. Sa isip ko, baka ito rin yung mga lalaking nakita ko ng gabi na yon. Maya-maya pa, nawala na rin yung mga yabag. Naisip ko na humiga na lamang at obserbahan namin yung paligid nun. Ilang sandali pa, nakarinig kaming bigla ng parang pagsisigawan. Hindi namin masyadong maintindihan yung mga sigawan gawa ng yung gamit kasi nilang salita ay ang sarili nilang dialekto. Nakinig kami ng maigi kahit yanon. Hanggang sa mas lalong naging malakas na yung sigawan. Sabay kaming tatlo na bumangon. Itinaas ko ng konti yung tolda para makita namin yung mga nangyayari sa labas. At dito, may dalawang grupo na nagtatalo. Naging pamilyar bigla sa akin yung isang grupo nun. Wala kasing mga pangitaas sa mga ito at naglalangis ang mga katawan. Bukod ron, napagtanto ko na sila rin pala yung nakita ko mga kalalakihan na nakatambay nung bisperas ng kasal. Tanda ko rin kasi yung isa sa mga mukha nito. Iisang grupo lamang din sila nun. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang naglabas yung grupo na walang pang-itaas ng isang itak. Ganon din yung ginawa ng isang grupo na kasunod. Walang sabi-sabi, bigla silang nagtagaan sa harapan namin. Nagulat talaga ako nun. Hindi ko rin talaga akalain na makakita ako ng ganon sa harapan ko pa.
Parang eksena sa pelikula yung mga nakita namin. Nung una, panay iwasan lamang sila hanggang sa yung isang nakahubad ay tinaga yung isang naka-long sleeve. Tinamaan niya ito sa may balikat at sa hitanon. Dahilan yon para mapatumba ito. Akmang kukuyugin na yun ang mga kasama nung nakahubad nang bigla na lang nakarinig kami ng 5 sunod-sunod na putok ng barel. Natakot din kami nun, kaya nagtago muna kami. Ang narinig namin ay puro sigawan na. Sabi ko sa mga kasama ko, huwag munang lumabas at baka delikado pa yung sitwasyon. Tumigil lamang kami sa loob ng tent nun. Nung medyo mag-umaga na nga ay dito na kami lumabas. Kagad naman namin hinanap si Master Onyok. Bali siya yung pinagtanungan namin nun. May mga tao pa rin nag-uumpukan ng mga oras na ito at parang meron ding talagang barangay. Kausap naman ito yung pinaka-leader ng komunidad na yon. Ayon kay Master Onyok, meron naman nung nakitang isang grupo ng kabataan doon sa komunidad na may tao sa taas ng gubong nung isang bahay. Malapit sa bahay ng magulang ng bagong kasal. Yung nakita umano nila ay isang lalaking walang damit at animoy parang may inaabot. Yung bahay pa naman na yun ay merong bagong silang na sanggol. Kagad umano silang nagsisisigaw at sinasaway yung nasa bubong. Tinatanong din nila kung anong ginagawa nito doon. Nung hindi umano ito nakinig ay binato nila yon ng bote ng alak. Tinamaan ito kaya nahulog. Tapos ay bigla na lamang lumabas mula sa madilim na parte yung mga asama ng binato. Dalit na dalit ang mga ito na umaanil. Nagsisisigaw at ginigising daw yung mga kabataan na nasa loob ng bahay. Lumabas naman kaagad yung mister. Hanggang sa pagtatapos ng komprontasyon na yun, hinagtagulo na hanggang sa nauwi na nga sa padaan. Yung nagpaputok naman ng baril ay isa sa mga residente na nakatira naman sa komunidad na yun. Sabi nila, away rasing na amang umano yun. Pero parang ayaw kong maniwala. Hindi pa rin matukoy ni Master Onyok kung sino-sino yung mga lalaki na yan pero sa tingin niya, kilala ito ng mga taga doon. Ayaw lang talaga nilang sabihin kung anong uri ng nilalang ang mga ito. Sa kaparehong araw na yon, ay sabari-sabari na kaming umalis sa lugar. Backred ko doon si Master Onyok. Kaya sinabi ko na yun bin yung mga lalaki na nakita ko noong nakaraang gabi. At sa pingin ko ay mahipagkaaswan lang mga yon. Talaunan ay napilit naman ni Master yung kapapigyan na lumipat na sila ng pirahan. Huwag na umano silang tumira doon. Kasi nga, bukod sa malayo ay marami ring mapalanig na mga tao. Sinunod naman na siya ng kapatid niya. At sa layon, masaya silang nakatila sa bago nilang nilipatan na mas malapit sa bayan. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.